Gwendolyn Milis Soriano, tinanghal na Binibining Pilipinas International 2027. Hello Cruellos, mabuhay! This is Gizel Ortega and welcome back to my review and analysis sa Binibining Pilipinas 2026. Hey! At eto na nga ang aking review and analysis sa naganap na Binibining Pilipinas, The Grand Coronation. Okay, punta naman tayo doon sa kanilang production. Maganda ang kanilang opening ha. Maganda ang dress, maganda ang pahat, maganda ang eksena, maganda ang kulay. Pero yung stage, hindi ako fan ng bilog na stage. O, di ba? Alam naman ninyo yan. Hindi, basta pag walang rampa, nakakawalang gana yung stage. Mga gano'n. Kailangan ko talaga na makakita ng rampa. Tapos, mabuti naman sana kung maganda ang camera angle when it comes kung bilog ang stage, pero hindi pa din. So, punta naman tayo doon sa host na nakakaloka yung mga host. Catriona Gray, Miriam Kiambao, MJ Lastimosa, and Nicole Cordoves, ang tsatsaka ng mga damit at gown niya. Ayoko mga palabok na mga usapan. Ang tsatsaka talaga. Sa pagkapalit-palit ninyong lahat, wala akong nagustuhan ni isa. Kasing tsaka ng makeup niya. Charot lang. Yung makeup, sige, pwede na. Pero yung gown talaga, hindi ko mapatawa ang tsatsararat. So, hindi naman yun yung issue ko. Dito naman tayo, hindi tayo mag-review and analysis doon sa mga katsakahan ng mga gowns at mga makeup ng mga host. Doon tayo doon sa buong pageant, doon sa mga girl. Nakakatuwa naman ng bonggong-bongga kasi yung mga girls ay talagang nagagandahan talaga mula sa production, sa pagpapakilala ay kabog, di ba? Binibini is always binibini. Di ba? Tapos, lahat pinarampa sa swimsuit and evening gown, which is nakakaloka. Parang wala namang purpose yung preliminary swimsuit and preliminary eksena. Kung paparampahin mo lang naman pala, dapat wala namang preliminary. Ano ba yun? Preliminary. Dapat wala nang prelims, di ba? Kung paparampahin mo naman lahat. Pero wala naman tayong magagawa, yun yung format nila. Tapos, syempre, nung pinarampa nila lahat, may mga naloka ako doon sa swimsuit kasi yung swimsuit nila, hindi masyadong kagandahan. One piece lahat. May binabagayan na kasi yung one piece. Pag one piece, kailangan payat, mahaba ang iyong katawan, o kaya, basta, hindi malaki yung tiyan. So, parang, yung swimsuit, parang maligwak na ang dapat maligwak. Ganun yung eksena. Kasi, kusang ililigwa ka ng swimsuit dahil nga ang lalaki ng mga puso ng mga girls dahil sa one piece sa kakalokan. Okay naman yung kulay na yellow pero naloka talaga ako na one piece lahat ang isinuot. Parang hindi nakaka-empower. Parang ang dami kong lalaitin sa bawat candidate. Ganon. At mangilan-ngilan na ang nag-shine bright like a diamond doon sa swimsuit swimsuit round nila. So punta naman tayo dito sa ano ba tawag dito? Evening gown. Sa evening gown naman, natutuwa naman ako kasi nag-shine naman talaga ang evening gown nila bawat isa. May mga nakakatawang evening gown, may nagsuot ng Christmas tree, may nagsusuot ng mga Christmas lantern, basta kung ano-anong klaseng evening gown ang mga sinuot nila. May nakakatuwa, may nakaka-amaze, may nakaka-reyna, may nakaka-prinsesa. Ng bonggang-bongga. Pero dito na tayo sa top 12. Siyempre, ito talaga. Top 12. Siyempre, automatic na si Pampanga. Kasi nga, siya ang Nustra Kinemerut. Di ba? Ang bonggang-bongga. Next na pumasok ay Baguio City. Oriental Mindoro, number 16. Dumaguete, number 29. Number 2, Cagayan de Oro. Number 33, La Union. Number 31, Iloilo. Number 19, Bacolod City. Number 13, Tarlac. Tapos, number 25, Isabela. Number 7, Tanza, Cavite. And number 32, Aklan. May na-surprise ba ako na nakapasok sa top 12? Na-surprise ako na pumasok si Miss Aklan, pero congratulations. At syempre siguro napakalaking halaga ang kanyang Miss Tourism, Binibining Pilipinas Tourism. Kaya umabot talaga siya sa top 12. At tapos maganda ang kanyang performance sa swimsuit even though na voluptuous ang dating niya doon at parang
hindi sa kanya bumagay ang kanyang one piece na swimsuit. At saka yung gown niya na pa-Christmas lantern niya, na gawa ni Leo Almudalba. Tama ba ako? Oo. Maganda yung dito niya, pero hindi ko masyadong bet yung dito niya. Kasi para siyang Christmas lantern. So, ayun, congratulations kay Miss Aklan. Hindi ko in-expect na pumasok ka sa top 12. Pero congratulations talaga. Pauline Ibuyan. Amazing, amazing. Congrats sa Aklan. Amazing sa team. So, ayun na nga. So, wala naman akong L2 Kuyo Kinemi kasi hindi na, sabi nila si I, number 17, hindi naman siya hindi naman siya, ano ba tawag doon? Front runner para may L2 Kuyo. Tapos si Kaluya Antique, pwedeng front runner siya sa ganda pero hindi siya front runner sa overall. So walang masyadong L2 Kuyo for today's video. Nakapasok ang dapat nakapasok. At problema nila yung kung hindi sila nakapasok, siguro kulang pa ang kanilang effort para umabot sa top 12. At congratulations dito sa top 12 ng bonggang-bongga. After the top 12, siyempre may Q&A ng bonggang-bongga. At ito na nga ang Q&A. Siyempre, yung nag-shine sa akin sa Q&A, it's gonna be Oriental Mindoro, si Iloilo, si Tarlac, at saka si Bacolod City. Ayun, parang ganon yung nag-shine ng bonggang-bongga sa akin when it comes sa Q&A. Pero, ang nakapasok lang, pero, syempre, hindi naman, ano ba tawag dito? Hindi naman, it's all about Q&A ang Binibining Pilipinas. Alam naman natin from the start na ang porsyento ng Q&A sa kanila ay parang 5% lang or 10%. Basta makasagot ka doon, papasla ka talaga pag maganda ang performance mo sa evening gown at saka sa swimsuit ng bonggang-bongga. So ito na nga. Syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi talaga nagmamatter ang Q&A. Kasi hindi naman talaga sumagot ng bonggang-bongga si Miss Baguio City sa Q&A. Same as Dumaguete, di rin masyadong kumabog ang kanyang Q&A. And Bacolod, sakto lang. Tarlac, yan, amazing ang kanyang Q&A. At ito na nga, pumasok si Baguio, si Dumaguete, si Bacolod City, and Tarlac. Sila ang nakapasok sa top 4. So, congratulations pa rin doon sa sa 8 nalaglag. Kudos naman sa inyo. Nag-perform kayo ng bonggang-bongga, lalong-lalo na kay Akla na hindi ko na-expect na umabot ang bonggang-bongga doon. So, marami akong i-congratulate sa mga girls, si Miss Iloilo, si Miss Pampanga, nanghihinayang ako, bakit hindi siya umabot. But still, walang masyadong violent reaction naman doon sa top 4. Si Isabella, hindi ako nanghihinayang kasi hindi naman siya prototype ng international at saka globe. Hindi ko talaga babawiin yung aking sinasabi na si Jarina Sando hindi nakakamiss international, lalong-lalo na hindi nakakamiss globe. Kaya hindi talaga siya choice ko doon sa top 4 ng bonggang-bongga. So, ayun. So, congratulations doon sa top 4. Tapos, sumagot sila. Yung top 4 na yun, Baguio, Dumaguete, Bacolod City, and Tarlac. Sumagot sa isang question. At syempre, kung ako ang tatanungin bilang Gaisel Ortega kung sino nga ba ang nag-shine bright like a diamond doon sa one question nila, ang pinakamagandang sagot para sa akin is Tarlac. Pumapangalawa sa aking magandang sagot is Baguio. Pumapakatlo ang Dumaguete and Bacolod. Ayun. Sa pagkasunod-sunod ng mga gusto ko when it comes sa Q&A. So Q&A pa lang yon, may ibang porsyento pa yung beauty, may ibang porsyento pa ang performance, may ibang porsyento pa kung ano pa dyan, audience impact, whatsoever pa ang porsyento. Hindi ko alam ang criteria nila doon sa kanilang top 4. Pero when it comes sa Q&A, it's gonna be Tarlac. So, syempre, ang aking galing sa puso ko at galing sa aking mga puso talaga, si Gwendolyn Soriano talaga ang aking predicted winner na mananalo ng Miss International. At yun na nga ang nangyari. Gwen, congratulations talaga sa iyo. Diba? Sabi ko sa iyo, winner! Diba? Ang saya-saya ng bonggang-bongga. At syempre, congratulations din kay Binibining Pilipinas, Tarlac, Zaza Lacuna, Binibining Pilipinas Globe siya. Congratulations sa iyo. Good luck sa competition mo sa Thailand. And syempre, congrats din kay Miss Dumaguete na first runner-up nakahawig ni Mariel De Leon at ang second runner-up natin si Bacolod
City. Congratulations, girls! Overall, maganda at asiyahan naman ako sa aking panonood na live reaction video sa Binibini Pilipinas. Sa mga singer, wala namang aksyon ikuda kasi sintonado yung grupo. Sila Jericho at si Kyle, sayang yung moment kasi konti lang yung exposure. But, nakakatuwa. So, ayun lang. Walang masyado akong hanash. So, congratulations Binibini Pilipinas, natuloy na naman ang pageant nyo. Sana makakuha na kayo ng another crown para pangpadagdag excitement pag may Binibining Pilipinas at sana may maiuwing corona ang mga nanalo this year para sa Binibining Pilipinas at para sa Pilipinas. Maraming salamat po. And this is my review and analysis sa Binibining Pilipinas 2026. Congratulations din sa Cruellas at syempre sa akin kasi ang ganda ng views ng aking reaction video. Congratulations din sa ating lahat. Basta, this is, ano ba yun? Mali. This has been Gaysa Lordega, guys. Maraming salamat sa support ninyo sa akin lagi. I love you all and congratulations talaga Gwen ng bonggang-bongga. And good luck sa iyong journey sa Best International sa 2027. There you go! Maraming salamat. Bye!